maleta at iwan yung kanilang mga anak. Sa talaan naman dito pa ang aabot sa 8,500 ang kanilang enrollees para sa school year 2026-2027. Mas mataas ito sa 8,239 na mga estudyante nung nakalipas na taon at yung ibang mga ang isa sa mga nakikita nila kanila maraming mga nagsipaglipatan dito sa kanilang eskwelahan mula sa ibang mga lugar at ibang mga barangay. At dahil sa pagdami ng mga estudyante, may 45 classroom ang kailangang hatiin upang mapagkasya ang napakaraming mga estudyante. Ang ratio ngayon ng teacher to student ay 1:33 sa ilang mga classroom, samantalang sa mga malalaki ay 1:45 na ratio ng guro at mga estudyante. Anong ideal number daw ba? Anong ideal number, Alan? Meron bang binigay sa inyo dyan? Ang kami naman sa atin, kung talagang ideal at ideal lang pag-uusapan at least 1:15 o 1:20 para na sa ganun matutupan at mapantayan yung mga estudyante. Pero yung mga 1:33, 1:45, medyo marami-rami na yun. At pagkatapos, may mga classroom dito, yung 45 na classroom, para ma-accommodate yung napakaraming estudyante, pinati sa gitna at para na sa ganoon, magkaroon pa ng dagdag na classroom at makapagklase yung ibang mga Pero paano estudyante. yun? Siksikan. Kung yung dating isang buong classroom ay natin sa gitna para sa ilang estudyante, 33. Tatlo. Wala na tayo. Na ngayon. Lalo na Magkakakopyahan na sila niyan. sana wag naman. Pagkali ng unang matutunan sa unang araw ng pasukan. Huwag naman sana. Pero ang binabanggit ng pamunuan dito sa President Corazon Aquino Elementary School, namamalis naman daw sa mga guro, talagang alam na raw at handa-handa sila sa ganitong klase ng mga sitwasyon, lalo na ngayong unang araw ng pasukan dito sa eskwelahan. Ako talaga sa Jerry Corazon Aquino, Bandita ang totoo. Double B, Patay Balik Eskwela. Unang araw, unang balik eskwela, sinalubong naman ang protesta ng ilang guro dyan sa Mendiola, Maynila. Dali natin ang balita mula kay Manny Vargas. Mango! Well, kung kanina sinasabi ko kanina, yung Teachers Leadership Coalition, mamaya na silang hapon magkasama ng 12%. Sa bahagi ng Mendola, nauna na ang grupo ng Alliance of Future Teachers. Kaninang alas 5 ng umaga, nakasama pa natin sila, inabutan pa natin sila doon sa lugar sa kanilang protesta. Ang pangunahing panawagan nila, puntuhan ng sektor ng edukasyon na alis naman na hayaang mawagan lamang ang pera ng bayan dahil sa korupsyon o kaya ay itulong lamang sa pagbili ng mga armas para sa pagdepensa ng bansa. Ang panawagan nila, itaas
tutoring program. Tayo po ng programa na tulungan yung mga mag-aaral na nahihirapan pong pumasa at magbigay po ng pansamantalang trabaho doon po sa mga kapusparan na estudyante at magulang. Ayon po kay DSWD Assistant Secretary Irene Tublao, umaisa sa batas po ito ay mapaglalaanan po ito ng pondo ng pamahalaan para mas malawak pa ang programa. Tara! Ano ba yun? Tara! Basa! Tara! Basa! Parang nag-aaya mga kapuso, no? Sa loob po ng 3 taon, umaabot po sa 155,035 na mga bata ang naturuan po na magbasa sa ilalim po ng programa habang 34,981 naman na mga youth partner beneficiaries at 153,304 parents o guardian ang nakitabang. Una lang inuulat po ng Second Congressional Commission on Education yung EDCOM 2 na nasa 1.3 billion na mga grade 11 students ang nahihirapang unawain yung kanilang pinapasa. Marunong magbasa, pero yung comprehension doon po sa pinasa, yung pag-intindi doon sa kanyang pinasa ay napakababa mga kapuso, no? Hindi lubos na naiintindihan. Nag-aanda na po ang National Parent Teachers Association Philippines ng pagsasanay at partisipasyon ng mga magulang para matulungan yung mga estudyante sa pagbabasa o sa pag-intindi ng binabasa. Ay kay Willie Rodriguez, National President Founder ng National PTA Philippines, may after-school reading program na po sila. Pero hindi ito iaasa sa mga guro, kundi sa mga magulang o yung mga retiradong guro at punong guro. Alam nyo, ideally, pagkatapos po sa eskwelahan ng mga bata, nililingki po ng mga magulang. Di ba? Pagdating ko, anong assignment po? Patingin. Ito, syempre, tutor po ng nanay at ng tatay. Ideally, mga kapuso, ang problema, kung si tatay at si nanay, gabi nung dumarating dahil nagtrabaho po sa labas para tustusan ang pangangailangan po ng pamilya, paano matututukan yung edukasyon ng mga bata? So, itong tara! Basa tutoring program ay malaking maitutulong para sa comprehension ng ating mga estudyante at mapataas po yung antas ng kalidad ng kanilang pagtunawa sa kanilang mga natututunan sa paaralan. Magbibigay na lang tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin na 6:33. Radyo na, TV pa, labanan ng fake news. Dapat totoo. Melon Entrado sa Super Radio DCWB. DCWB. Pagsita, totoo. Mga kapuso, mag-iingat sa paggamit. Lalo na kung may dala kayong sarili sa sasakyan para masusi at mag-check sa inyong sasakyan. Gawing gabay ang acronym na low buckets. B for brakes, L for light, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tires, at S for safety at sa pangyari at pagmamaneho mga kapuso. Totoo, tama mga balita ang disenyo ng Super Balita sa umaga nationwide at ang malalimang paghimay sa issue ng saksi sa Double T. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, servisyo totoo. I'm Bacon. She's for my heart. Hi, Bacon. Kailangan malaman ko sa chocolate para maghanda rin na tayo. Saturday Master Color, 9:45 p.m. on
sa mga balita. Sundan ang mga social media account at Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang ating mga official social media account. Tutok na para sa mga balita tama at totoo, mga kapuso. Puso, dahil mo sa lugar na pagpapawagan at sundan ng COVID base sa aviso ng Maynila. DZBB, Pasita, Tama, Pasita, Totoo. Meron entrado sa Super Radio DZBB. Sandali mga kapuso, puntahan muna natin ang Senado. Lumatauhan po ng PNP-CIDG na aresto sa kontratistang si Pacifico Curly Vizcaya. Nasa Senado na. Siya po kasi sinampahan ng kaso, mga kapuso sa Bulacan. Yung proyekto nila po doon, substandard mga kapuso. Parang pasok di pa. Naputol si Tita Rabelos. Napailang mga kapuso, meron entrado sa Super Radio DZBB. Meron tayo balita tungkol po sa nagbawas po sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Bad news dun sa mga hanggatong po'y diesel. Pero good news naman dun sa mga hanggatong ay gasolina. Ayon sa source, sa industriya po ng langis, 3 piso hanggang 4 na piso, maaaring taas presyo sa kada litro ng diesel. Posible naman piso 50 sentimo hanggang 2 piso 55 sentimo. Ang bawas presyo naman sa kada litro ng gasolina. Una na sinabi po ng Department of Energy na maaari naman tumaas ng 7 pesos hanggang 8 pesos ang presyo ng kada litro ng kerosene. World market prices pa rin po ang dumidikta sa presyo natin dito po sa Pilipinas, mga kapuso. Kung ano po ang lumalabas po na presyo sa pagdaigdig ng pamilihan, doon po yung ating nililingkapan. So ito po, mga kapuso, yung mga gatong po dyan ay diesel, magpakarga na po kayo ngayon. Yung mga gatong dyan ay gasolina, pwede kayong magpalipan hanggang bukas, mga kapuso, sa pag-adjust po ng produktong petrolyo ang kerosene, medyo mabigat. 7 to 8 pesos ang kada litro po ang itataas mga kapuso. Meron entrado sa Super Radio DZBB. Balikan natin si Nifa Romero. Let's go! So, nandito na sa Senado ang mga opisyal at kapamuhan ng PNP Criminal Investigation and Defense Group o PNP-CIDG-NCR. Sila ang mag-investigate ng warrant of arrest na inisyu ng Malolos Regional Trial Court laban kay Pacifico Curly Vizcaya. Kaugnay ito na sinaharap ni Vizcaya na non-bailable na conversation of public funds case o kaya isang control project sa Kalupit, Bulacan. Maagang dumating dito ang si Colonel John Liagi sa chief ng PNP-CIDG, NCR. At ang mangyayari dito, yung mga taga-CIDG papasok dito sa basement parking ng Senado na sa aking likuran. Ito yung Senate Building.
hospital sa Lagos. Saan ba siya ikukulong, diba? Sa Bulacan Provincial Jail? Ayan, kasi malawag RTP ang nagpa-arresto sa kanya. Ako naman ang PNP-NCR ang mag-serve ng warrant of arrest. At sabi ni Colonel Ian, hindi harap siya sa malawag RTP na nagpa-arresto sa kanya. So ako, ang masasabi kung saan siya ikukulong. Yeah. Okay, magbabalik tayo. Pagkakamantala mula dito sa Senado, news pa namin ito sa radyo, DZWB, Balitang Totoo. Alright, mga kapuso, sandali. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. I would call it a gathering or a meeting. Wala for part of the reports kasi hindi siya official. So, wala po silang parliamentary immunity doon. Yung mga senators at yung mga naging bisita. Wala. Dahil yun ay gathering or meeting. Official hearing will be conducted by Chairman Erwin Tulfo on that day. Wala naman nagpapagamit yun kanino. In fact, yung mga kasamahan yung aming majority, consensus building kami, nag-uusap-usap kami sa isa't isa, nagbibigay tayo, ako, humingi ako ng tayo. Wala naman monopolyo ng talino at galing. Importante na nagtutulungan sa isa't isa. Yun yung maganda dito sa majority na nagtutulungan. Pag titingnan natin yung numero, ang grupo natin meron tayong 12 senators, ang grupo nila meron 10 senators, so obviously may majority tayo. Pangalawa, yung mga iba't ibang institutions, tawag ko nga partners, tulad ng House of Representatives, ang executive branch, binibigyan niya ng recognition, binibigyan ng bagong pamunuan ng recognition. At tatlo, sa Integrated Party of the Philippines, yung mga lobbies, mga legal luminaries, sinasabi na yung nangyari ay legal at regular. Kung meeting tayo, may naiisip ang solusyon. Mahirap humanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President. Kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nakalagay yung labing tatlo. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang sa Philippine Constitution. Pero po, wala pong kikilalanin ang palasyo, wala kikilalanin ang pinukutibo, kundi po ang liderato lamang po. Si acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ito makikipag-ugnayan, kung hindi po sila ng special session, makipag-ugnayan lang po sila sa Pangulo dahil sinikilala po sila. Kung hindi mo siya nakikilala, ako na natanapuro. Dahil ito'y saway ng pamalaan, nagkapagtrabaho, at tungkulin ng Pangulo ng buong pamalaan ay gumagalaw. At sa katunayan, sa mga ganitong duwaan at problema, sinasabi ko alam ko, ang Senator Cayetano yan, alam ni Senator Gatchalian yan. Manatinig po yan ni Senator Sherwin Gatchalian, ang acting Senate President at Senate President Pro Tempore, ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kapuso, si Undersecretary Claire Castro, Presidential Communications Office, at dating Senate President Frank Drilon, mga kapuso. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Actually, mga kapuso, wala pa naman talagang diba? Senate President. Kumbaga, wala pang kapalit si Senator Cayetano bilang Senate President dahil tumutubo naman po yung new majority po ngayon doon po sa 13 boto para mapalitan po ang Senate President. Kaya lang, doon sa pinakahuling session, mga kapuso, kinakailangan magkanta po sila ng business. Di ba? So naghalal po sila, since they are the majority, they had a quorum during that time, naghalal po sila ng Senate President Pro Tempore. And eventually, naghalal po sila ng acting Senate President. So, sinapakitaan tayo ng mga libro ni Senator Alan Cayetano. Di pa kayo napapalitan, kayo pa rin po ang Senate President. Kaya lang, pumasok po kayo. Eventually, nagpatawag po ng special session si Presidente, pumasok po kayo. Kasi pagka pumasok po kayo, baka mapalitan po kayo na bilang Senate President. Pero ngayon, acting Senate President pa rin, di ba? Bakante posisyon ng SP, mga kapuso. So, dineklara ng, tama ba?
kasing vacant ang lahat ng posisyon. So, Senate President acting can be uncomfortable, so she needs to be finding her comfort zone there. It's just what a combo. And he gets it. Microphone sound and what an opening set. What a treat for these fans. They strike most of the 5 teams who strike first. At the Lexus Birmingham Open. More when we come back. Selena Sterlina. Wow. She was ready.
And before we begin the happy anniversary, I'm more cherry basketball club. As well as a couple of nights of front lottery as well. Now, before we go there, Alex, hearty congratulations. I just want to read out a few names. Maud Watson, who you just mentioned, of course. Billie Jean King, Martina Navratilova, Maria Sharapova, Petra Kvitova. Some of the names of the women who have their names etched in history as raising that bowl. And now another Alexandra Yar. How does that sound? It sounds really beautiful, of course. All those names that you've mentioned are tennis greats, and I am so honored to be lifting this trophy today. But lifting this trophy does not mean that I will be among the greats yet. So I am motivated to keep working, and I'm grateful for the part that this trophy has played in my journey. I'd also like to thank Nicola for the kind words and, of course, congratulate you for an amazing week. And it's one of those days I wish we could both win. And, of course, this match was incredible. I think it was anyone's game. So, congratulations. Congratulations to your team. And, yeah, I'll see you next week for the week after. I'd also like to thank my coach right there. And my team, and of course my family who's watching from home now. I love you guys. You forged quite a connection with the crowd this week, and many were out here in full voice cheering you on. How special has that been to have a home? Really tight moment, and I knew that if Monday through Friday. Double B.
para sa school year 2026-2027. Grupo po ng mga guro may mga pagkilos na naigiit ang dagdag sahod at kinuligsa ang kabiguan ng gobyerno na tugunan ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Orientation ng mga guro para sa pagpapatupad ng trimester school calendar tuloy-tuloy ayon sa Department of Education. Marami ba sa tutoring program isinusulong ng DSWD na maisabata? Nagbawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan bukas. Senate Blue Ribbon Committee pagpapatuloy ang pagdinig sa Malacanang Flood Control Project ngayong araw. Ngunit Senator Alan Peter Cayetano iginiit na hindi otorisado ang pagdinig. O kanya, pinalaga ng paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. Ngunit nating Senate President Frank Trilon, iginit na dapat nang mamagitan ang Pangulo sa gulo sa Senado. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaaring ipagpatuloy kahit 12 senador lamang ang dumalo ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Ipinasal anti-political dynasty bill ng Kamara isang uri ng pambubutol ayon sa koalisyon kontra dinastiya. Magkakaroon din ng bumaba ng 56% ngayong taon kumpara noong 2025 ayon sa Department of Health. Ang Transportation Office of PNP Highway Patrol Group iniimbestigahan na po ang hit and run incident na iginasugat po ng isang tauhan ng HPG sa South Luzon Expressway. At sa Philippine tennis player na si Alex Ayala nagkampiyon sa Women's Tennis Association 125 Birmingham Open sa United Kingdom. Super Balita sa Umaga, Station 1. Patay Pandig Eskwela. Nakatutok po ang buong pwersa ng Super Radio DZWB sa coverage ng Bantay Balik Eskwela. Magbubulag po mula sa Quezon City si Alan Gatus, babantayan ni Manny Vargas ang kaganapan sa Maynila habang sa Pangalanan ay nakatutok po sa eastern part ng Metro Manila. Si Val de la Cruz ay magbubulag naman mula sa southern part ng Metro Manila. Double B, Patay Pandig Eskwela. Para hindi mauli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bantay! Apektado po ng hanging habagat at nalurang bahagi ng northern at central Luzon. Bulos na ito ang Ilocos Region at Zambales ay mga nararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagulog at pagkidlat. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa magkakaroon po ng bagyo maulap hanggang sa maulap na papurin na may puno-punong pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng localized thunderstorm. Bantay! Panahon! Mahigit sa 26 na milyong estudyante inaasang magbabalik eskwela ngayong araw para sa school year 2026-2027. Ayon kay Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya, inaasahan pang madaragdagan ang naturang bilang dahil may mga mag-aaral na nag-enroll. Matapos po ang pagbubukas ng klase. Noong nakaraang taon, 26.4 million na mga mag-aaral ang nag-enroll at inaasang hindi malalayo ang naturang numero ngayong taon. Ang iba hindi pa nakakapag-enroll. Yun ang iba. Ang sinasabi ko na iba, lalo na sa ating PUI school, ay ano ba yung nagtatrabaho. Meron kasi mga iba tayong estudyante na nagtatrabaho, magaling pang probinsya. So, iba-ibang dahilan po. Inig po ni Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Patay Pandig Eskwela. Pamulaan ng Rizal High School, positibo ang pagtanggap naman sa 3-term school calendar ng